Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng sunod-sunod na balita tungkol sa kakulangan ng pondo ng AFP Modernization Program, lalo na matapos mabawasan ang program fund sa Bicameral Conference, may isang malaking development na posibleng magbago ng direksyon ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Isang balitang galing mismo sa Estados Unidos na, kung tuluyang maging batas, ay maaaring magbigay ng bilyong dolyar na tulong militar sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Dagdag pa rito, mahalagang tingnan ang mga isyong ito hindi lang bilang hiwa-hiwalay na balita, kundi bilang bahagi ng mas malaking larawan ng national security ng Pilipinas. Sa panahong lalong umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific, bawat desisyon sa pondo, batas, at estratehiya ay may direktang epekto sa kakayahan ng AFP na ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Kaya sa episode na ito, hindi lang tayo magbabalita, kundi susubukan din nating unawain kung ano ang ibig sabihin ng mga development na ito para sa pangmatagalang depensa ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa PERA Act, o ang Philippines Enhanced Resilience Act. Ang batas na ito ay naipasa na ng US Congress bilang bahagi ng kanilang Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act. Ibig sabihin, dumaan na ito sa parehong US Senate at House of Representatives. Sa ngayon, isang pirma na lang ng US President ang kulang para tuluyan itong maging ganap na batas. Ang PERA Act ay inakda ni US Senators Bill Haggerty at Tim Kaine. Layunin ng batas na ito na palakasin at modernize ang US-Philippines Military Alliance, lalo na sa konteksto ng tumitinding security challenges sa Indo-Pacific region. Malinaw na kasama dito ang South China Sea at ang mas agresibong galaw ng China sa rehiyon. Sa ilalim ng PERA Act, ang Pilipinas ay maaaring makatanggap ng 500 million United States dollars kada fiscal year mula 2026 hanggang 2030. Ibig sabihin, hanggang 2.5 billion United States dollars ang total na pwedeng ibigay sa loob ng 5 taon. Ang pondong ito ay nasa ilalim ng Foreign Military Financing o FMF grants, na karaniwang ginagamit para pondohan ang pagbili ng defense equipment mula sa Estados Unidos. Napakalaking tulong nito kung ikukumpara sa kasalukuyang estado ng AFP Modernization Program. Sa totoo lang, matagal nang sinasabi ng maraming defense analysts na kulang ang local funding para sa long-term modernization goals ng AFP. Kahit pa may revised AFP Modernization Program, limitado pa rin ang kayang pondohan ng national budget, lalo na kung ikukumpara sa bilis ng modernization ng mga kapitbahay natin sa rehiyon. Kung tuluyang maging batas ang PERA Act, maaaring gamitin ng Pilipinas ang FMF funding para sa pagbili ng bagong armas, combat systems, sensors, cyber systems, at pati na rin sa upgrade ng existing assets. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa bagong kagamitan, kundi pati sa pagpapalakas ng mga kasalukuyang barko, eroplano, at ground systems ng AFP. Mas lalong nagiging kapansin-pansin ang PERA Act dahil sa kasalukuyang foreign policy stance ng Estados Unidos. Sa ilalim ni US President Donald Trump, maraming foreign aid at military grants sa ibang bansa, kasama na ang ilang traditional allies ng Amerika, ang pinahinto o binawasan. Kaya't medyo kakaiba na sa panahong ito, ang Pilipinas ay nakakuha pa ng mas malaking commitment mula sa US government. Ipinapakita nito na mahalaga ang Pilipinas sa strategic calculations ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Hindi lang ito tungkol sa alliance history, kundi sa geographical at strategic value ng bansa, lalo na sa usapin ng freedom of navigation, regional stability, at deterrence laban sa agresyon ng ibang bansa. Ngayon, habang hinihintay ang pirma ng US President para sa PERA Act, may isa pang mahalagang development sa loob mismo ng Pilipinas. Ito naman ay mula sa Department of Budget and Management, o DBM. Ayon sa ulat, ang DBM ay naglabas ng Special Allotment Release Order o SARO para sa revised AFP Modernization Program bago matapos ang taong 2025. Ang SARO ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng legal authority para magamit ng isang ahensya ang pondo para sa mga proyekto nito.
Napapanahon ang paglabas ng SARO na ito, lalo na't kasalukuyang tumatakbo ang iba't ibang acquisition projects na nakasaad sa Procurement Monitoring Report ng Department of National Defense para sa unang kalahati ng 2025. Isa sa pinakakapansin-pansin dito ay ang Frigate Acquisition Project Full Complement. Ang proyektong ito ay inaasahang magiging follow-on order ng Miguel Malvar class frigates ng Philippine Navy. Ibig sabihin, posibleng madagdagan pa ang bilang ng modern frigates na magsisilbing backbone ng surface combat fleet ng bansa. Pero may isang mahalagang detalye rito. Dahil mas mababa sa isang buwan na lang bago magtapos ang fiscal year 2025, malaking tanong kung paano maa-award ang mga proyektong ito sa loob ng napakaiksing panahon. Base sa mga indikasyon, posible na ang ilalabas na pondo ay para muna sa 15% down payment schemes ng mga major modernization projects. Sa madaling salita, hindi pa full funding ang ilalabas, kundi sapat lang para malaki ng kontrata at masimulan ang proyekto. Ito ay karaniwang strategy ng gobyerno kapag gusto nilang siguraduhin na tuloy ang proyekto kahit na limitado ang pondo sa kasalukuyang fiscal year. Dito natin makikita ang malinaw na contrast. Sa isang banda, may limitasyon ang local funding at kailangan pang mag-adjust ng gobyerno gamit ang SARO at staggered payments. Sa kabilang banda naman, may potensyal na 500 million United States dollars kada taon na pwedeng pumasok mula sa Estados Unidos kung tuluyang ma-enact ang PERA Act. Kung pagsasamahin ang dalawang development na ito, malinaw na may window of opportunity ang AFP sa susunod na 5 taon. Ang tanong na lang ay kung paano ito epektibong mapapakinabangan. Hindi sapat na may pondo, kailangan ng maayos na prioritization, transparent procurement, at long-term planning. Mahalaga ring tandaan na ang FMF funding ay may kasamang planning at reporting requirements mula sa US government. Ibig sabihin, kailangang malinaw kung saan gagamitin ang pondo, at dapat ay naka-align ito sa agreed defense objectives ng dalawang bansa. Posibleng mag-focus ito sa interoperability, maritime domain awareness, air defense, at cyber security. Para sa AFP Modernization Program, ang PERA Act ay parang external lifeline na pwedeng sumalo sa kakulangan ng domestic funding. Ngunit hindi nito dapat palitan ang responsibilidad ng sariling gobyerno na pandohan ang depensa ng bansa. Sa halip, dapat itong maging force multiplier para mas mapabilis at mapalawak ang modernization. Sa huli, malinaw ang mensahe ng mga developments na ito. Habang patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region, unti-unting nabubuo ang mga mekanismo para palakasin ang kakayahan ng AFP. Pero ang tagumpay nito ay hindi lang nakasalalay sa pondo, kundi sa kung paano ito gagamitin para sa tunay na depensa at seguridad ng bansa. Abangan natin kung kailan pipirmahan ng US President ang PERA Act, at kung paano naman gagalaw ang DND at AFP sa paggamit ng bagong SARO bago matapos ang 2025. Dahil sa usapin ng pambansang depensa, oras, pondo, at tamang desisyon ang tunay na labanan.